Marami tayong hindi alam, pero marami tayong gustong malaman. Kaya ang tanong, alam mo ba? Alam mo ba na ang kauna-unahang pahayagan sa Pilipinas ay ang Del Superior Gobyerno? Ang unang issue nito ay nailathala noong August 8, 1811, kung saan wala pa itong titulo, date at lugar ng publikasyon. Lumabas na lamang ang mga impormasyong ito sa pangalawang issue. Ang naging editor ng nasabing pahayagan ay ang nagngangalang Miguel Fernandez de Pogueras. Siya ay isang incumbent Governor General. Samantalang ay kalabing-lima at sinasabi namang huling issue ng pahayagang ito ay lumabas naman noong February 7, 1812. Ang Diario de Manila naman ay isa namang arawang Espanyol na pahayagan na itinatag naman ni Manuel Ramirez at Baltasar Gerandier. At ang naging editor naman nito ay si Felipe Delpan, kung saan ang nasasakupan ng balita nito ay lokal at internasyonal. Ang unang issue naman nito ay lumabas naman noong January 1, 1848 at nagtapos naman noong 1852. Pero muli itong lumabas noong 1860 at muli ring natapos ang operasyon noon namang 1899. Ang Diaryong Tagalog naman ay isa namang makabayang pahayagan na nasa Tagalog at Espanyol na lingwahe. At ito naman ay tinaguyod ni Marcelo H. Del Pilar sa pinansyal na tulong ni Francisco Calvo P. Muñoz. Ang unang issue naman nito ay lumabas naman noong July 1, 1882 at nagtapos naman ito sa loob lamang ng 5 buwan. At ang pahayagan ding ito ay sinasabi ring ang pahayagan na nagbigay ng ideya ng reforma sa ating bansa. Ang El Católico Filipino, isang religious newspaper na ipinablish naman ni Redor Pelaez. At ang unang issue naman nito ay lumabas naman noong February 1, 1862. Sinasabing ang publisher nitong si Redon Pelaez ay na-inspired sa paring si Pedro Pelaez na sinasabing maka-Pilipino at mapagpahalaga sa karapatan ng ating lahi. Ang Echo de Vigan. Ito naman ay yung unang lingguhang pahayagan na pang-probinsya na naipublish naman noong 1884 ni Jose Fernandez Hiner. Siya ay isang alkalde mayor ng Vigan, Ilocos Sur. Ang El Renacimiento naman ay isa namang Spanish newspaper na itinatag naman ni Martin Ocampo, kung saan ang naging editor naman nito ay si Rafael Palma. Ang unang issue naman nito ay lumabas naman noong September 1, 1901. At ang pahayagang ito ay nasangkot sa isang kasong libelo dahil sa editorial na umaatake sa isang opisyal Amerikano. Samantala ang Free Philippines naman ay isa naman sa unang pahayagan sa ating bansa matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. At ito ay tinatag ng US Army's Office of War Information. At ang nag-imprenta nito ay ang Carmelo N. Bowerman. Ang El Heraldo de la Revolucion ay ang opisyal na publikasyon naman ng revolutionary government ni Emilio Aguinaldo. Ang La Ilustración Filipina. Ito naman ay ang unang illustrated na periodiko sa ating bansa. Ang La Independencia. Ito naman ay makabayang pahayagan na itinatag naman ni Antonio Luna. Ang Cable News, isang American newspaper na itinatag naman ni Israel Putman. At bukod sa mga pahayagang ito, ay lumitaw din ang napakarami pang pahayagan sa ating bansa. Katulad ng pahayagang Manila Alegre, Muling Pagsilang, Philippine Free Press, La Solidaridad, Taliba, Manila Bulletin, Manila Times, Tribune, at La Vanguardia. Alam mo ba na simula nung ika-21 ng Mayo hanggang ika-28 ng Mayo taong 1990 ay pinatupad sa ating bansa ang paggamit ng Daylight Saving Time, kung saan ay pinaaga ng 1 oras ang lahat ng orasan sa bansa. Ang paggamit ng Daylight Saving Time o DST ay isa sa mga tugon ng administrasyon ni dating Pangulong Cory Aquino sa kakulangan ng supply ng kuryente sa mga panahong iyon. Ipinatupad ang paggamit ng DST sa pamamagitan ng National Emergency Memorandum Order 17 S1990. Kasama rin sa naturang Memorandum Order ang paglimita sa paggamit ng mga neon
at electric lights sa lahat ng outdoor advertisements. Ito ay mula 6 p.m. hanggang 9 p.m. Nagkaroon din ng energy conservation campaign tulad ng paggamit ng aircon tuwing lunch break lamang, pag-regulate sa paggamit ng mga electric lights, at paglimita sa pagbubukas ng mga supermarkets, department stores at sinihan. Ang unang plano ng pamahalaan ay ipatupad ang paggamit ng DST hanggang ika-31 ng Agosto 1990. Ngunit noong ika-20 ng Hulyo pa lamang ay inilabas na ang Executive Order No. 415 na nagsasaad na itigil na ang paggamit ng DST. Ito'y simula ika-28 ng Hulyo. Ang dahilan nito ay ang pagpasok ng tag-ulan at ang pag-ikli kasi ng oras na may araw na nararanasan. Kapag nasa huling kalahati na ang taon, so mas marami ang pagdilim. Pero alam nyo ba na nito lamang ika-1 ng Abril 2022 ay iminungkahi ni Metropolitan Manila Development Authority Chairman na si Romando Artes ang muling paggamit ng DST para sa mga opisina ng pamahalaan sa Metro Manila. Ito naman ay para tugunan ang krisis sa trapiko. Pero hanggang sa ngayon ay wala pa ring aksyon na nangyayari sa kanyang iminungkahi. Alam mo ba na kung ang pag-uusapan ay bilang ng mga aktor na gumanap bilang Jose Rizal sa Philippine Entertainment ay napakarami na nila. Sila ay sina Eddie Del Mar sa pelikulang Ang Buhay at Pag-ibig ni Dr. Jose Rizal noong 1956. Sinasabing ang pelikulang ito ay ang unang biography film nitong si Dr. Jose Rizal na naipalabas nga sa big screen. At nagwagi pa nga itong si Eddie Del Mar bilang Best Actor sa FAMAS. Halos 40 taon nang lumipas. Nang sumunod naman ang pelikulang Rizal sa Dapitan na ipinortray naman itong si Albert Martinez at si Amanda Page naman bilang si Josephine Bracken. At 1998 naman, ang sinasabi namang pinakapamosong Rizal film, ang Jose Rizal na ginampanan naman itong si Cesar Montano. Ipinakita dito ang buhay ni Rizal mula sa kanyang pagkabata hanggang siya ay makatulan ng kamatayan sa Bagong Bayan. Nanalo si Cesar Montano sa pelikulang ito ng Best Actor sa Metro Manila Film Festival, sa FAMAS at sa Star Awards. Samantala sa serye naman na Bayani ng ABS-CBN ay gumanap naman bilang Jose Rizal ay itong si Eric Quezon. At noong 1999 naman ay naipalabas din ang mockumentary na Bayaning Third World kung saan ang gumanap naman dito ay itong si Joel Torre. At 2007 naman nang gampanan naman ito ni Jo Marie Eliana sa pelikulang Enting Kabisote 4 o kay Caferico, The Beginning of the Legend, kung saan ay nagkaroon kasi ng eksenang time travel sa pelikula. Sa dokumentaryong ginawa naman ng GMA para sa 150th birthday nitong si Dr. Jose Rizal, ang gumanap naman dito ay si Rocco Nasino, kung saan ay si Howie Severino ang nag-narrate nito. 2013 naman nang gumanap naman bilang Rizal ang aktor na si Nasir Lubay. Ito naman ay sa seryeng Katipunan. Sumunod naman dito ay ang ilustrado nitong si Aldrin Richards noong 2014. Isa itong TV series na nagpapakita rin ng buhay nitong si Dr. Jose Rizal sa mas mulat na aspeto. At sa kaparehong taon din ay pinalabas naman ang Bonifacio, ang unang pangulo, kung saan ang gumanap naman bilang Rizal ay itong si Jericho Rosales. Kasama rin sa pelikula sina Robin Padilla, Vina Morales, Eddie Garcia, Daniel Padilla at Jasmine Curtis Smith. Sa pelikula namang General Luna, ang gumanap naman bilang Rizal ay itong si Junjun Quintana. At si Joem Bascon naman ang gumanap ding Rizal sa historical satire na Historiographica Errata. Dito ay sinasabing isang kakaibang Rizal ang ipinakita kung saan ay broken siya. At noong 2019, ito namang si Tony Labrusca ang gumanap naman bilang Rizal sa pelikulang Ang Babae sa Septic Tank 3, The Untold Story of Josephine Bracken. Para sa maraming pang alam mo ba, see you sa next episode. Bye-bye.